you come home to, the one you need when you're down, the one to pick you up. You're a strong girl, don't need no man. That's what I like about you. That's what I like about you. Super duper clogged ng nose ko. Nagpareseta na ako ng gamot. Cetirizine hydrochloride, 2 nasal spray, Clariclear, and kaya na lang po magbasa. Super clogged kasi ang nose ko. Tapos nahihirapan ako matulog. In fairness, first night pa lang nang gamit ko na to kagabi, parang medyo umokay na agad yung passages ko. Tapos bumili na rin ako ng Immunomax. Hindi ako pwede magkasakit kasi nag-book na kami ng trip. Kahapon pala, nagala ako sa Makati with my fam. And nakita nyo naman, bumili kami sa Joe Loves. Kwento nito, di ba ng birthday ko, kumain kami sa Gordon Ramsay Bar and Grill. Tapos nag-CR kami, super bango yung hand soap nila. Etong brand pala yun. So pumasok kami sa store, pero sold out na yung mga hand soap. And naaliw kami ni mama sa mga perfume. And super discounted Yung 100 ml nila, itong binili ko, 8,900 yata talaga yung price niya. Pero, 6,500 na lang. I mean, kung 8,900 di ako bibili, no? Discounted daw eh. So, sabi ko, yes. Take my card. My face card. Pero na-decline. Super bango nitong binili kong scent. Mango Thai Lime. I don't know if mabuberduhan kayo kasi mango scent. Pero for me, it's very nostalgic. Kasi no high school, mango yung scent ng pabango ko. Very summery yung scent niya. Grabe yung bango! Tapos binigyan nila kami ng freebie. Mabango rin yung pomelo scent. Pero body lotion tong binigay sa amin na free. Yung binili ni mama na scent, pomelo. Yun lang. Tapos si Carrot, kasama ni Noah, nagpunta sila sa vet. Turok day niya today. Sa mga fur parents dyan, check nyo yung schedule ng mga turok nila or mga vaccine. Wala lang, check nyo lang yun. Baka may na-miss kayo. Diba? Kahapon kasama namin yung family ko. Today naman, punta kami sa South. Hangout naman kasama yung family ni Noah. Grabe! Super init! Kaya mas pipiliin kong gumala sa labas. I mean, hindi sa labas, sa mga mall. Ang init talaga! Hindi ko na kaya. Oh, day trip lang pala. There's a hotel that I watched. sa Kiwami. Parang siyang collection of different Japanese restaurants. Yabu. Nag-Kiwami tayo, tapos Yabu dito orderin.
Ito yung gusto kong gawin sa bahay. Shredded carrot. Dami nagtatanong kung anong camera to. Sony A7C with Sigma lens na hindi ko alam yung title. Sabi ko lang sa store, ano po magandang wide lens? Wide lens to, tapos ito na yung pinaka-zoom niya. Dami kong projects recently, guys. And super grateful ako as an influencer na ang daming nagtatap sa akin na brands. Sobrang swerte ko. Anong ginawa ko para ma-deserve to? O, nakaka-stress din yung ganito, ah. Mukha lang siyang parang happy life. Gawa content, bayaran ka. No. Guys, hirap na hirap ako. Yung brain power ko, gamit na gamit. So, if may client ako, gusto nila gumawa ako ng gantong deliverable, example, YouTube video, karot. Uy! Instagram Reel, TikTok, ganyan. Usually, ganun yung mga pinapagawa sa akin. Kung napapansin nyo. Before ako mag-shoot, kailangan kong mag-submit ng outline. And mahina ako sa writing, as in. Minsan nagpapatulong pa ako kay Noah. Love, ano ba English ng ganto? Uy, karot! Ayun, before ako mag-shoot ng mga content, branded content, gawa muna ako ng outline, submit sa brand, antay ng approval, kung may paparevise sila sa script, ganyan. Kailangan ma-finalize muna. I think sa kahit anong corporate creative thing naman, di ba? Lagi may approval. Parang ganun na din yung ginagawa namin. Sobrang important neto. Dati, na-experience ko na to before. Dati kasi di naman nanghingi ng outline. Parang ano lang, main idea ng content mo, ganun. Pero since wala nga outline or script, ang dami kong revisions, reshoot, ganun. Dati pa naman to. So, imbes na makasave ng time and energy, wala. Ang daming balikan, back and forth. Sabit ko to, may papabago, reshoot, or edit ulit. Sabit ko ulit, meron pang ipapabago. Wala. Wala kaming basehan na kung anong susundin. So, ayun. Very important ang content outline. Treatment plan. Puro computer work lang ako today. Outline, vertical video. Where's my listahan? Ay, okay. Nagawa ko na pala isa. Okay, tama na chika. Let's work. Work po tayo, opo. Sabi nga ni Mimi. Patingin ko na sa gitna, ha? Ayaw mo ng lemon? Masarap kayo pag may lemon. Parang natatanggal yung lansa. Is it? Big move. Oh, kaya na, kaya na.
and papunta kami ni Noah sa St. Luke's BGC kasi meron siyang issue sa skin niya. I-burn daw yun. Ano yung term mo? Cauterize. Cauterize? Kasi kinutkot niya. Kutkot ng kutkot. Yan tuloy. Like this. Sabi ko, mag-schedule na siya ng emirate niya. Thank you to my mama. Hindi siya yung nag-schedule. Yung nanay niya. Bote ba? Ito ba? You like this? Ending the day with the grocery haul. Umorder ako sa Biltamart via GrabMart. Ang init. Parang total ko yata dito, 3,000. Pero, meron akong discount. 2,600 na lang. Worth 3,000 yung nabili ko sa Biltamart. Napakaraming errands ang nagawa namin today. Wala na akong time na pumunta pa sa grocery tapos magbuhat. So, umorder na lang ako sa Grab. Tissue! Sanicare na 12 rolls, 3-ply. Paper towels. Hello? Wait, parang dalawa lang binili kong outside pero tatlo yung dumating. Is this a blessing? Almond milk yung ginagamit ko recently. Pero honestly, masarap naman siya. Pero the best talaga outside for me. Gardenia wheat bread. Pero this time, i-freezer ko. Nag-freezer ba kayo ng tinapay? Kasi inaamag agad yung mga tinapay ko kahit hindi pa expired. Freezer ba dapat? O ref lang? Ay! Hala! Basa! Patong ko na dito. Oh my gosh. Grabe, super pagod ako. Ang dami naming errands. Nag-hospital kami for Noah. Tapos nagpag-room si Carrot. Nag-ikot-ikot kami sa Mega. Ang dami nakakita sa akin. Sobrang dugyot ako. Share ko lang. Hindi ako naligo. Tapos ang uli ng buhok ko. Ang baho ng kilikili ko. Tapos ang dami nag-high. Sabi ko, Lord, sana po walang makakita sa akin sa Mega Mall. Pero ang dami. Lesson learned. Dapat nag-aayos ako pag mag-mega mall ako. Chobani Fit, 13 grams of protein. Gusto ko tong The Farmers Union Greek yogurt, pero strawberry yung flavor. Ang bet ko talaga yung honey. Hindi ko na-try ko na dati, hindi ko lang maalala kung nabetan ko. Pascual. Greek yogurt lang. Yakult 3 stop para matae ako. Kasi ito, mga frozen goods. Super bet ko ang salmon for protein. I mean, given naman na number 1 ko yung chicken breast, pero maiba lang. Tapos, try lang ito. Ay! Oh my God! Ang pula! Hindi ko mahilig tumingin ng ganito dati, pero parang nasasanay na ako. Ano to? Shabu-shabu cut. Beef choc eye. Yan. Aguila brand. Beef tapa and beef franks. Yun lang. That's worth 3,000 pesos. Discounted 2,600. Let's go! We love blessings. 10:55 PM na. Meron pa ako i-shoot bukas na branded content. Kaya ko ba? Morning yun eh. Kaya ako mag-gumising ng 6 AM. Parang gusto ko na lang tumawa. Kailangan kasi mag-submit on Sunday. Guys, wala akong weekend! But we love blessings. Let's go! Sana matapos ko agad yung i-shoot ko bukas ng Saturday. Kasi Sunday, Mother's Day. And then Monday, election. Pupunta akong QC. Good night.
muna bago bumoto. Wala na tayong ginawa kundi kumain na. Kailangan ng energy. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Guys, parang kakasabi ko lang na may sakit ako. Akala ko malalang allergies lang yung sakit ko. Pero natuluyan na, inubo na ako. Di ba naging maulan kasi? Feeling ko doon nag-start. Tsaka malakas ang kutob ko. Kutob lang naman na allergic ako sa pollen. Kasi ang daming puno dito sa neighborhood namin. Tapos every time maglalakad ako sa labas, aatsingin ako ng malala. Ganon, naging ubo na siya. At ayan, pinag-antibiotic na ako for 7 days. May trip pa naman kami, guys. Mag-abroad ako next week. Tapos nagkasakit pa. Reminder, mag-vitamins kayo. Gusto ko pala chumika. Ala, lubot ko meron. Last time nag-post ako sa IG story ko ng question thing. Mini Q&A, ganon, for the vlog. Tapos ito, kumuha ko ng onting questions to answer. At dahil lubot ang camera, bilisan natin. Do you miss the old you or not? Hindi masyado. Kasi papam-pam yung dating pam. Normal yun. Sa age ko na yun. Sobrang active, energetic, ganon. Sobrang extroverted ko dati. And ngayon, I think, very introvert na ako. Very? I mean, yun yung observation ko sa sarili ko. Pero I'm so proud pa rin of the younger me. Kasi ang dami niyang na-achieve. Nung bata pa lang siya. Seryoso, ang dami ko nagawa nung bata pa ako. Nakaka-proud siya. At the same time, nakaka-pressure ako na mag-move on sa life. Like, what's next? Ganon. Nakaka-pressure siya kasi parang ang aga kong tumanda. Now what? Ano nang gagawin ko ngayon na late 20s na ako? Ang dami kong na-achieve. Parang ganon. Medyo weird, no? Na ganun yung naiisip ko. But I guess I'm just trying to be in the present para hindi ako ma-stress or ma-anxious about my future. But still, I'm so proud of the things that I did nung younger pa ako. And kasama ko kayo sa lahat ng yun. Lahat ng adventure na yun. Na vlog ko. Ow! I poked my eye. Long story short, I kinda miss my old self, but I'm still happy with kung ano ako ngayon. English pa kasi. Next question. Does life get easier? Guys, I can say this confidently. Yes po, life gets easier. Pero for me, life is a cycle talaga. Ikot-ikot lang yan. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Sometimes nakakainis na hindi mo makontrol, di ba? Bakit parang kanina masaya ako, ngayon malungkot na? May ganong moments ako before na sobrang bad ng mindset na to. Share ko na lang din, pero trigger warning na agad. Dati, takot akong maging masaya kasi every freaking time na magiging masaya ako, may mangyayaring masama afterwards. Ang dami kong ganong moments before. Natakot akong maging masaya lang sa life. Pangit nung mindset, no? Yung time na sobrang depressed ko, guys. And now, hindi na ako ganun mag-isip pa. That was the past me. Nasasabi ko talaga before na, fuck! Ang saya ko ngayon. For sure, mamaya, may mangyayaring masama. Bad mindset. Ngayon, natutunan ko na maging at present and not think about, ay, may mangyayaring masama mamaya kasi happy ako today. Pero tingnan nyo, naka-move on ako sa ganong mindset. Life gets easier. Kung may pinagdadaanan man kayo ngayon, okay lang. Pagdaanan nyo yan ngayon. Walang pumipigil sa emotions nyo. Just feel it. Kasi it will get better. We got this. Fist bump. Next question. How's your relationship with your 2019 YouTube friends? Mostly, a lot of them are not in contact na with me. And okay lang yun. I guess parting ways is totally normal sa mga friendships. Lalo na kung hindi na-align yung mga ano nyo, mga values nyo sa life, or even interest. Friends mo dati nung LM kayo, lumipat siya ng school, di na kayo in contact.
Hindi na kayo close, ganun. I think same lang siya sa adult or teenage friendships. Pag hindi na talaga, you know, wala nang chance na mag-hangout, I guess, normal talaga mag-part ways. Feeling ko naman sa adult friendships, it's not about distance or time. Sometimes, reason ng pag-part ways nyo talaga is values. Okay lang naman yun. Pero syempre, may mga nagstay naman, di ba? Ano na lang sila ngayon? Low maintenance friendship. Hindi na naman kailangan araw-araw mag-hangout. You just know na if you need anything from them, if they need anything from me, we're just here. Super appreciate ko yung mga low maintenance friendships. Tagal nyo din nagkita, tapos once na magkita kayo, parang walang nagbago. Appreciate ko yung ganun. Adult friendships are hard, pero I guess dapat babaan mo na lang yung standard mo. Wala akong bronzer, no? Wala akong bronzer. Kailangan bumili ng bronzer. Advice po sa mga graduating students and kailangan ba agad mag-work? Hindi ako advice person. Pero ang masasabi ko lang sa mga graduating dyan, kapit lang, onti na lang, kailangan ba mag-work agad? Actually, hindi naman. Or, depende eh. Depende sa situation mo. Lalo na kung parang pa-breadwinner ka na ba? Yun ba magiging role mo? Sarili kong opinion, deserve nyo magpahinga after graduation. Saglit lang na bakasyon. 1 month? 1 week? 3 months? Pahinga kayo, deserve nyo yan. Diyos ko dahil ilang ilang taon na kayo nag-aaral, diba? Tapos may na-achieve kayo, nakagraduate kayo. So, celebrate it. Pahinga muna. Yun lang for me ha. Pero kung kailangan nyo talaga, like, kailangan nyo ng pera agad, explore kayo ng options nyo. Depende talaga yun sa situation ng tao eh. Pero sarili kong opinion, pahinga lang saglit. Kahit hindi saglit. Kung feeling mo, deserve mo magbakasyon ng 5 months, go! Pero siguro, pwede rin kayong mag-job hunt. Or like, scroll kayo, hanap kayo ng potential pag-a-applyan. Diba? What do you usually do when you go months of being MIA on YT? Not shady, just a genuine question. Hihi. Go lang, maging shady kayo. I like the shade. Usually, pag hindi ako nag-vlog, sa totoo lang, same lang. Kung ano nakikita nyo sa vlogs, yun din ginagawa ko off-cam. Wow! I'm so boring! Serious answer, I focus on myself. Tinatry ko maging consistent sa isang bagay. For example, exercise. Ano pa ba? Tambay lang! Dati, sobrang bad or hard ko sa sarili ko kapag mag-take ako ng breaks. Pero, through therapy, na-realize ko na it's okay to take a break. Natutunan ko rin na taking a break is still productive kasi nagsusave kayo ng energy para sa next move nyo. Sobrang fast-paced talaga ng buhay ngayon, no? Pero, eto, pinili ko yung slow life. Wala naman nagmamadali. Sabi nila, life is not a race. Totoo yun. Bakit? Unless mag-marathon ka. Ang weird! Sobrang weird na ang dami nagtatanong nito. What is your new favorite color? Wala namang bago. Black pa rin. Nagka-face lang ako na gusto ko ng pink, tapos gusto ko ng navy blue. Pero black pa rin talaga. Na-weirduhan ako dun na ang dami nagtanong anong favorite color ko. Guys. Hi Ate Pam, can you give tips for students na na-overwhelm na sa ACAD sa college? Guys, go lang. Ma-overwhelm lang kayo. Ma-experience nyo namang ma-overwhelm. Being overwhelmed is part of life and it's a valid feeling. Kailangan nyo lang magkaroon ng process kung paano ayusin yung mga dapat yung gawin. I guess important talaga yung time management, setting your priorities, ano bang mas important gawin, anong dapat paunang gawin, ganon. Pero most importantly, gusto ko na mag-enjoy kayo sa college life nyo, okay? Is it a deal? Or no deal. Bala kayo dyan. Guys, please, enjoy nyo lang yung student life nyo. Sobrang fun yan. I-cherish nyo yan. I-vlog nyo. Para may balikan kayo sa future. One day, yung pagka-overwhelm niya sa ACADS, tatawanan nyo na lang. Promise. Alala ko dati, muntik na ako drop out. Pero di ako pinayagan ng dean namin. And ayun, nakagraduate ako. Ate Pam, do you recommend solo living sa metro or magstay na lang kami sa province? Ayokong mag-decide for you guys. Kanya-kanyang preference naman, diba? Pero kung gusto nyo ma-experience yung life in Manila, I suggest, try nyo may kasama muna, like a friend or relative, to guide you muna. Pero kung sobrang tapang nyo, go lang. Wala pong mapigil sa inyo. Tapos kung di nyo magustuhan, edi pwede nyo sabihin na it was just a phase. Pero for me, kung medyo bata pa kayo or first time nyo na mag-solo living sa Manila, I suggest talaga sana may kasama muna kayo or like may kahate sa bills, gano'n. Tapos kung feeling nyo kaya nyo na mag-isa, ayun, try nyo mag-solo. I-gauge nyo muna rin yung budget siguro. And yung katapangan nyo. Ano turning point moment mo na, OMG, I have to be healthy?
it happened nung depression season ko. Nag-manifest na yung mental health issue ko into physical. Like, laging matigas katawan ko, ang hirap gumalaw, I can't function well, I can't think ng maayos, laging brain fog. Importante talaga ang mental health, guys, kasi pwede siyang mag-manifest physically eh. Tapos may isa pa nagtanong, how do you think being physically active change your perspective in life? Totoo yung endorphins, guys. Nakaka-boost talaga siya ng mood kapag gumagalaw. Nung sobrang down ko kasi, wala, manonood lang talaga ako ng TV, nakahiga the whole day. Hindi siya healthy pala. Nagkaroon pa ako ng fibromyalgia. Tapos, dahil hindi nga ako makagalaw, iiyak ulit ako. Connected siya eh. For me, sobrang dami talagang benefits ng being physically active. Hindi naman kailangan na parang super-duper active mo talaga. Dati, naiinis ako sa sarili ko na I can't show up sa gym, hindi ako nagpupunta on time. Inis ako sa sarili ko. Pero mas okay pala kung hindi ka maiinis. When I learned to forgive myself, dun ko nakita yung change. Ayun, forgive yourself, move forward, and just know that better days are coming. Better days, bigger things for everyone. Bye-bye na guys. 3% na lang tong camera ko, parang naghihingalo na. Hi vlog! Okay, Saturday na ngayon, 1:29 PM. Sobrang dami kong gagawin. Medyo jam-packed ang weekend ko kasi next week, punta namin Japan. Finally! Matutuloy na. Dapat kasi nung April yon, pero minove na lang namin. Nag-antibiotic pa rin ako. Recovering pa rin ako from ubo and sipon, allergies, ganyan. Monday, midnight. So, pa-Tuesday na. Yun yung flight namin. Dami kong tasks. Dami kong trabaho. We love the blessings, pero kailangan kong i-organize ang aking life. Because pag hindi organize ang life natin, alam nyo na. Kahapon, nag-shoot ako ng branded content for Dr. Leo. And then, kailangan ko mag-shoot ng TikTok for Coke. Kailangan ko mag-edit ng vlog. Kailangan din namin bumili ng mga supplies ni Carrot. Kasi, paglipad namin Japan, si Mama and Kuya magbabantay sa kanya dito. Nagbayad na ako ng mga condo juice. Check na yon. Nagantay ako ng mga feedback for revisions sa mga branded content din na sinubmit ko. Mukhang mag-work ako sa Japan. Tangkapin ko na lang, no, na mag-work ako sa Japan. Work and life balance. Bakit? Yun pa lang so far. Super bet ko tong nabili kong jacket sa Uniqlo. Sana nga sa Japan ko to nasuot eh. Kaso wala na. Dumi na siya. Wait, is that kimchi? Good evening! So, nag-ayos na ako ng mga outfits ko for Japan. 10 days kami doon. Sabi ko, what if mag-outfit repeat na lang ako, tapos mag-laundry na lang ako ng mga clothes ko dun sa Japan. 5 outfits na yung naka-ready dyan. 2 set of workout clothes. Kailangan ko rin ng airport outfits pala. Gray sweatpants from New Balance. Dark brown, chocolate brown hoodie from H&M Men. Pang airport. Hello! Finally, magagamit ko na tong leather jacket. This is from Bershka. Type ko pa to. Parang weird sa akin. What if denim jacket na rin? Isagad mo na, pagka-denim, diba? Yak! Baduy! Ba't ganon? This dress and ewan. Parang cute pala ng cut ng dress. Wait lang. What if ito? Inside the dress. Is this a toot or a boot? Wait, ito na. Next outfit. Cute ba, guys?
Parang cute lahat ng outfits pag may leather jacket. Gusto kong dalhin tong denim jacket. Skims dress? Parang no. Wow, everything from Uniqlo. Mas press ko siya. Parang! Monday na ngayon, guys. Dapat matapos na ang pag-pack ko. Kasi flight na namin mamayang madaling araw. Ito na yung mga pagkain ni Carrot. Just in case maubos na yung mga food niya nang wala kami, bumili lang ako agad para hindi nabibili sila kuya and mama. Lagi siyang naka-milk, guys. Cozy Pets Milk Lactose Free. Dr. Shiba Happy Tummy. Duck flavor to. Usually, beef yung binibili namin sa kanya. Wala eh. Tapos pellet. Aussie Organic Food. Grabe, sobrang gold ng packaging. Total nun ay 1,678. 3 shoes lang yung plan kong dalhin. Grabe, parang naging travel shoes ko na talaga tong New Balance. 740 na all black. Tapos Vivaya na flats. Actually, pinag-isipan ko pa kung dadalhin ko tong boots. Passport is ready. Tagal na itong passport case ko sa akin. Thank you po sa nagbigay sa akin dati. Dalhin ko rin tong straightforward na tote bag. Tsaka itong Prada bag. Makeup and toiletries. Vitamins. Charmy. Lagi ako nagpa-panty liner. Headband. Nasal spray. Toner mist. Stay-piece. Feeling ko dami kong dalang makeup. Medyo mabigat kasi. Dala ko yung maxi toner ko. Saan ko ito nakuha? Bigay lang to sa akin eh. Pond sunscreen. Hydrating siya. Dala rin ako ng sabon. Bioderm. Grabe! Ang dami ko pa rin ganito. Thank you po, Bioderm. Nagka-project ako with them dati. Sobrang dami ko pa rin sabon and yun talaga ginagamit ko. Facial wash. Deodorant na paubos na. Omega spray. Cotton buds and pads. Tsaka syempre, Dr. Leo. Pag ginagamit ko siya sa gabi, the next morning, sobrang shades and earphones. Lagi itong nasa bag ko. Super random things. Mirror, panty liner, dental floss, eye drops, lip balm, peri-pera, lip thingy, tapos power bank. Naman tsohon. Easy na lip tint, tapos poison, anti-hilo, lip gloss, hand lotion, tic-tac. Important to, cetirizine. Just in case ako ay ma-allergy. Tapos, perfume samples. Di na ako magdadala ng isang buong bottle. Di ko mapakita ng ayos, but sa kailaliman po nitong pouch na to, isang batalyon ng toothpick. Yung nakaganto. Prone kasi ako sa tinga. Grabe, kasya yung lahat dito sa isang pouch. Nakuha ko lang to libre nung umorder ako sa EC online. You through